Attention po sa lahat ng senior citizens. Meron po akong breaking news na makakapagpabago sa inyong buhay this 2026. Alam niyo ba na confirmed na ang mas malaking social pension para sa ating mga kababayan na 60 years old and above? Hindi po ito chismis, hindi rin fake news. Opisyal na po ito. Maraming seniors ang naghihintay ng matagal para sa dagdag na tulong mula sa gobyerno at finally nandyan na po. Pero ang tanong, magkano ba talaga ang matatanggap nyo? Kailan magsisimula ang distribusyon? At sino-sino ang mga qualified na makakatanggap nito? Dito sa video na ito, ibibigay ko po sa inyo ang complete details. Walang lihim, walang hidden information. Pag-uusapan natin step by step kung paano makakakuha ng dagdag na pera, ano ang mga requirements at kung saan kayo pupunta para mag-apply. Importante po ito para sa ating mga magulang, lolo't lola at sa lahat ng senior citizens na nangangailangan ng financial support. Kaya panoorin niyo po hanggang dulo para hindi kayo maubusan ng slots at para sigurado kayong makakatanggap. Kung ready na kayong malaman ang buong detalye ng Universal Social Pension 2026, ay like nyo na po ngayon ang video na ito para suportahan ang ating mga kababayaning seniors. Let's help spread this important information. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Your Name at sobrang saya ko na nandito kayo ngayong araw na ito dahil ang topic natin ay tungkol sa isang napakahalagang programa na makakatulong sa milyon-milyong senior citizens dito sa ating bansa. Alam ko po na marami sa inyo ang nanonood nito para sa inyong mga magulang, para sa inyong mga lolo at lola, o kaya naman ay kayo mismo ay isang senior citizen na naghahanap ng impormasyon tungkol sa Universal Social Pension para sa taong 2026. At hindi ko kayo bibiguin dahil dito sa video na ito, pag-uusapan natin ng detalyado mula simula hanggang dulo ang lahat ng kailangan ninyong malaman. Una sa lahat, gusto kong linawin na ang Universal Social Pension ay hindi bagong konsepto. Meron na po tayong social pension program para sa mga indigent senior citizens simula pa noong nakaraang mga taon. Pero ang exciting news ngayong 2026 ay ang planong pagtaas o dagdag sa halaga ng monthly pension na matatanggap ng ating mga seniors. Maraming nagsasabi na mula sa kasalukuyang halaga na PH 500s bawat buwan, posibleng tumaas ito sa PH 1000 o higit pa. Ngayon, mahalagang maintindihan natin na ang implementasyon ng dagdag na ito ay depende pa rin sa budget allocation ng gobyerno at sa approval ng mga kinauukulang ahensya. Pero based sa mga naging announcements at sa mga naging public statements ng ating mga government officials, meron ng clear indication na tutuloy-tuloy ang programa na ito. Ang Social Pension Program ay talagang nakatuon para sa mga elderly Filipinos na walang regular na source of income, walang pensyon mula sa government service or mula sa private sector at kasama sa listahan ng indigent o mahihirap na pamilya ayon sa National Household Targeting System for Poverty Reduction o ang tinatawag na listahanan. Kaya kung ang inyong magulang o lola ay nasa ganitong kategorya, may malaking posibilidad na sila ay qualified na makatanggap ng benepisyong ito. Ang layunin ng programa ay simple pero napakaganda. Bigyan ng financial assistance ang mga seniors para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan tulad ng pagkain, gamot, at iba pang basic necessities na kailangan nila para mabuhay ng maayos at may dignidad sa kanilang golden years. Ngayon, pag-usapan natin kung sino ba talaga ang qualified. Ang pinakaunang requirement ay ang edad. Dapat po ay 60 years old and above ang isang senior citizen para maging eligible sa programa. Pangalawa, dapat walang regular pension mula sa Government Service Insurance System o GSIS, mula sa Social Security System or SSS, or mula sa anumang government agency or private institution. Ito ay dahil ang social pension ay specifically designed para sa mga walang ibang source of retirement income. Pangatlo, at ito ang isa sa pinaka-importanting requirement ay dapat na ang senior citizen ay kasama sa listahanan o sa database ng DSWD bilang indigent or economically disadvantaged. Kung hindi pa kayo familiar sa listahanan, ito ay isang comprehensive database ng Department of Social Welfare and Development na naglilista ng mga pamilyang nangangailangan ng social protection programs. Ang database na ito ay regularly updated through household assessment
assessment surveys na isinasagawa ng DSWD sa iba't ibang barangay sa buong bansa. Maraming seniors at kanilang pamilya ang nagtatanong kung paano nila malalaman kung kasama ba sila sa listahanan o hindi. Ang pinakamadaling paraan ay pumunta sa inyong barangay hall at magtanong sa barangay officials o sa designated DSWD focal person sa inyong lugar. Mayroon din pong online verification system na maaari ninyong i-check kung available sa inyong area. Pero ang most reliable way pa rin ay personal na pumunta sa barangay o sa DSWD office para makakuha ng confirmation. Kapag na-confirm na kayo ay qualified based sa lahat ng requirements, ang next step ay ang actual application process para sa social pension. Ang application process ay hindi naman po ganoon kakomplikado pero kailangan ninyong maghanda ng mga necessary documents para hindi kayo madelay. Ang mga kailangang dokumento ay ang following. Una, valid ID ng senior citizen at ang pinakamainam ay ang senior citizen ID na nakuha ninyo mula sa Office of the Senior Citizen Affairs sa inyong municipality or city. Pangalawa, birth certificate or any valid proof of age para mapatunayan ang inyong edad na 60 years old and above. Pangatlo, proof na wala kayong existing pension mula sa GSIS, SSS o kahit anong government o private pension system. Maaaring ito ay certification of non-membership or non-coverage mula sa mga ahensyang ito. Pang-apat, certificate of indigency mula sa inyong barangay captain o barangay hall. At panglima, ang validation form mula sa DSWD na magpapatunay na kayo ay parte ng listahanan database. Kapag kumpleto na ang mga dokumento, pupunta kayo sa inyong municipal or city social welfare and development office para mag-submit ng application. May mga designated staff doon na tutulong sa inyo sa pag-fill up ng application forms at sa pag-verify ng inyong mga documents. Very important po na lahat ng information na ibibigay ninyo ay accurate at truthful dahil ang mga ito ay susuriin at verify pa ng DSWD. May assessment process na mangyayari after ng submission ninyo at maaaring tumagal ito ng ilang linggo hanggang ilang buwan depende sa dami ng applications at sa backlog ng processing sa inyong area. Pero huwag kayong mawawalan ng pag-asa dahil once approved na kayo, makakatanggap kayo ng notification at magsisimula na ang regular na release ng inyong monthly pension. Ang release ng pension ay usually ginagawa quarterly, meaning every 3 months kayong makakakuha ng pera na equivalent ng 3 buwan. So kung ang monthly pension ay PH1,000, makakatanggap kayo ng PH1,000 every quarter. Ang payout ay maaaring gawin through cash card system tulad ng ATM card na specially issued para sa beneficiaries or through the counter claiming sa designated payout centers, tulad ng rural banks, cooperatives o partner remittance centers ng DSWD. Ang method of payment ay depende sa available facilities sa inyong lugar at sa arrangements na ginawa ng DSWD sa inyong province o city. Ngayon, ang isang malaking tanong na lagi kong naririnig ay kung paano kung ang isang senior ay may sakit, bedridden o hindi makalakad. Meron bang provisions para sa kanila? Ang magandang balita ay yes. May provisions para dito. Kung ang senior beneficiary ay physically unable na pumunta sa payout center dahil sa sakit o disability, maaaring magpadalhan ng authorized representative. Ang representative na ito ay dapat mag-present ng authorization letter na may signature ng senior beneficiary, valid ID ng senior at valid ID ng representative mismo. May mga cases din na ang DSWD ay nag-organize ng home visits or mobile payout operations para sa mga bedridden seniors or sa mga communities na malayong-malayo sa payout centers. Ang serbisyong ito ay talagang nakakatulong, lalo na sa mga seniors na talagang mahirap ng kumilos o lumabas ng bahay. Importante rin na pag-usapan natin ang responsibilities ng mga beneficiaries. Kapag kayo ay approved na at nagsimula ng tumanggap ng social pension, may certain obligations kayo na dapat tuparin. Una, dapat kayong regular na mag-attend sa validation process na isinasagawa ng DSWD, usually annually or biennially, para ma-verify na kayo ay buhay pa at qualified pa rin. Pangalawa, dapat kayong mag-report agad kung may mga changes sa inyong status tulad ng kung nagsimula kayong makatanggap ng pensyon mula sa ibang source o kung lumipat kayo ng address o kung may ibang significant changes na maaaring mag-affect sa inyong eligibility.
Ang transparency at honesty ay important dito dahil ang mga resources ng programa ay limited at dapat talagang mapunta sa mga tunay na nangangailangan. May mga instances din na ang mga seniors ay tinatanong kung pwede ba silang magtrabaho habang tumatanggap ng social pension. Ang general rule ay ang pensyon ay para sa mga walang regular income. Pero kung ang senior ay kumikita ng very minimal amount mula sa informal work tulad ng pagtitinda ng mga paninda sa bahay o pagtatanim ng gulay para sa personal consumption, hindi naman ito automatically nagdi-disqualify sa kanila. Ang key consideration ay kung ang income na iyon ay regular at substantial enough na ituring na pension or regular source of livelihood. Pero ang safest approach ay mag-consult sa DSWD kung may ganitong sitwasyon para malinaw ang status ninyo at hindi kayo ma-disqualify unexpectedly. Ang isa pang benefit ng pagiging registered beneficiary ng social pension ay ang access ninyo sa iba pang programs ng DSWD at ng government. May mga instances na ang seniors na nakakakuha ng social pension ay automatically considered din for other assistance programs tulad ng medical assistance, burial assistance, educational assistance para sa mga apo at iba pang social protection programs. Ang social pension card or beneficiary ID ninyo ay nagiging gateway ninyo para sa mga additional services na ito, kaya very important na i-take care ninyo ang inyong beneficiary status at ang inyong mga documents. Speaking of documents, gusto ko ring i-remind ang mga viewers na mag-ingat sa mga scammers at fraudulent individuals na nangongolekta ng pera in exchange for inclusion sa social pension program. Ang lahat ng services ng DSWD related sa social pension ay completely free. Walang dapat bayaran na processing fee, walang registration fee, walang facilitation fee, walang kahit anong fee. Kung may lumapit sa inyo na nangongolekta ng pera at nangangakong ipapasok kayo sa programa, ito ay scam at dapat ninyong i-report agad sa barangay officials o sa DSWD mismo. Ang mga legitimate DSWD personnel ay laging may official ID at ang lahat ng transactions ay documented at transparent. Para sa mga may internet access at tech-savvy seniors o sa mga anak at apo na tumutulong sa kanila, may official website ang DSWD kung saan makikita ninyo ang updates about the social pension program, ang mga requirements, ang application process at ang frequently asked questions. May hotline din ang DSWD na pwede ninyong tawagan for inquiries at concerns. Ang paggamit ng official channels na ito ay very important para sigurado kayong nakakakuha ng accurate at updated information. Ngayon, balik tayo sa original topic natin tungkol sa dagdag or increase ng pension amount for 2026. Based sa mga recent announcements at sa proposed budget, ang target increase ay mula 500 monthly to pa 1,000 or even higher. Ang increase na ito ay refleksyon ng commitment ng government na tulungan ang vulnerable sectors ng society, lalo na ang ating mga seniors na dedicated ang kanilang buhay sa pagtrabaho at pagpapalaki ng pamilya. Ang inflation rate at ang rising cost of living ay naging major considerations sa pagde-decide ng increase na ito. Pate 500 ngayon ay hindi na gaanong malaki compared to how much things cost, lalo na ang mga gamot, pagkain at utilities. Kaya ang Pati 1,000 monthly kahit hindi pa rin sapat to cover all expenses ay at least makakatulong significantly sa daily survival ng ating mga indigent seniors. Ang implementation timeline ng increase na ito ay expected to start by mid-2026. Subject sa final approval ng budget at sa completion ng necessary administrative preparations, may mga regions na maaaring mauna sa implementation. Depende sa readiness ng local government units at ng field offices ng DSWD. Kaya important na regular kayong mag-check ng updates mula sa inyong local DSWD office para alam ninyo kung kailan mag-start sa inyong area. Para sa mga nag-a-apply ngayong 2026, ang expected amount na matatanggap ninyo ay yung updated amount na kung approved na ang increase. Pero para sa mga existing beneficiaries, automatic kayong ma-enroll sa new amount once implemented na. Walang kailangang separate application for the increase. Ang importante lang ay current kayo sa inyong validation at walang issues sa inyong beneficiary status. Gusto ko ring banggitin na ang Social Pension Program ay isa lang sa maraming programs para sa seniors.
May iba pang benefits na maaari ninyong i-avail bilang senior citizen tulad ng 20% discount sa medicines, food establishments, transportation at iba pa. May PhilHealth coverage din na available para sa indigent seniors. May free annual medical checkup sa some local government units at may priority lane sa lahat ng establishments at government offices. Ang pagiging senior citizen sa Pilipinas ay may kasamang privileges na dapat ninyo talagang i-maximize para sa inyong welfare. Ang social pension in particular ay designed to provide basic income security. Hindi man ito enough to live luxuriously, pero ito ay lifeline para sa mga walang iba pang mapagkukunan. Maraming success stories na naririnig natin from beneficiaries na nakatulong talaga ang monthly pension sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. May mga seniors na nagagamit ito for their maintenance medicines. May mga nakakapag-invest sa small livelihood tulad ng pagtatanim or pagtitinda. At may mga simple nakakatulong ito para may pambili ng basic necessities. Every peso counts lalo na para sa mga walang regular income. Sa pagtatapos ng video na ito, gusto kong i-encourage ang lahat ng qualified seniors or ang kanilang pamilya na mag-apply kung hindi pa kayo beneficiary. Huwag kayong mahiya o mag-hesitate dahil ito ay right ninyo as Filipino citizens. Ang gobyerno ay nag-allocate ng budget specifically para sa program na ito at dapat talaga mapunta sa tamang beneficiaries. Kung kayo ay qualified pero hindi pa nag-a-apply, parang sinasayang lang ninyo ang opportunity na makatanggap ng assistance na talagang deserve ninyo. Para sa mga already receiving the pension, patuloy ninyong i-comply ang requirements at magstay updated sa announcements para hindi kayo madelisted or masuspend. Take care of your beneficiary status kasi ito ay valuable asset for your welfare. At para sa mga anak, apo at kamag-anak ng seniors, please help them navigate this process. Maraming seniors ang nahihirapan mag-process ng documents or pumunta sa offices dahil sa edad at physical limitations. Ang inyong tulong ay sobrang valuable at appreciated. Remember, our parents and grandparents sacrificed for us. Ngayon naman ay oras na natin para tumulong sa kanila. Salamat po sa lahat ng nakinig hanggang dulo ng video na ito. I hope na na-enlighten kayo at nakakuha ng valuable information about the Universal Social Pension 2026. Kung may mga tanong pa kayo, feel free to drop them in the comment section below at tutulungan ko kayong sagutin based sa available information. Huwag din kalimutang i-like ang video na ito. I-share sa inyong mga kakilala na senior citizens o may senior sa pamilya at mag-subscribe sa channel more updates about government programs and benefits. Maraming salamat po at hanggang sa muli.